oras na ito na kami ay nakakapagbigay sa inyo. At ngayon naman kami po ay tatanggap mula sa inyo, Panginoon. Salamat sa iyong salita na iyong ibabahagi sa amin. Salamat, Panginoon, for open hearts. Thank you, Lord, na kami ay tatanggap mula sa inyo. At ito ay binibigyan mo rin kami ng grace to apply kung ano man ang aming tatanggapin mula sa inyo. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kamusta po tayo ngayong hapon na ito? Okay po ba tayo? Yan. Well, first and foremost, thank you for being here in church. Kahit medyo maulan, di ba kanina parang the whole day medyo makulimlim. So, thank you for being here. And those of you who are watching online, yan, I believe na God is going to speak to all of us this afternoon, ngayong hapon na ito. Tama po ba? Tayo po ba yung nag-expect mula sa Kanya? Right? And ito pong message na i-share ko ngayong hapon na ito ay actually produkto or mas nabuo siya nung narinig ko si Kuya Kiko na mag-preach last week. And I think nag-share siya dito ng same message 2 weeks ago, if I'm not mistaken. 5:30 lang ba? Hindi 3 p.m. So panoorin niyo sa YouTube kung pwede niyo balikan. Ang title ng message na noon ay Don't Forget Who You Are. Ayan. So, yun. But yung shinare niya kasi doon is, of course, still about identity. And medyo parang doon ko kinuha itong share ko ngayong hapon na ito. But lahat pong ito, kagaya ng sinabi ko last week, di ba? Highlight talaga natin, ang gusto talaga ng, for us, is tayo ay ma-establish kung sino ba tayo. Di ba? Who God has made us to be. Ano din yun? Identity din yun. It's just another way of saying identity. Kasi ang Panginoon, may hinanda siyang plano para sa atin. Meron siyang buhay na gusto niyang lakaran natin. Right? Yun yung identity. That's the basic definition of identity. So, for this afternoon, sige, let's start with Galatians 2 verse 20. Galatians 2 verse 20. Basahin ko po ito sa English. Ang sabi po dyan, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I don't know about you, pero I'm at a certain age in my life ngayon na yung meron tayong mga, if I would say, benchmark or sukatan. Diba? Sabi nga nila, dapat pag 25, kasal ka na. Diba? May mga ganon. 25, kasal ka na. 30, dapat may anak ka na. Yung mga ganon, right? Dapat 35, dito ka na. Diba? So, example lang yun. I'm not saying na ganon tayo dito. Diba? Example lang yun. Pero sino nakarelate doon? Diba? Na minsan, I don't know if your parents, I don't know if minsan our society, diba? Na dapat by gantong age, dapat may ganto ka na. Diba? And if we're gonna be honest, dahil sa social media, di ba, ang dami natin nakikita, right? Sino sa inyo, you're still in touch with your mga high school friends, college friends, and you see them, di ba? Uy, may anak na si ganito, right? Uy, dalawa na yung anak niya. Uy, may bahay na siya, di ba? Uy, may business na siya, right? And of course, we celebrate, but then let's be honest, minsan, iniisip natin, di ba? Uy, buti pa siya. Di ba? Uy, buti pa siya, may ganito na, right? That's the other side of being connected in social media, di po ba? Pero itong isipin natin, ano bang standard of measurement ang ating tinitignan? Di ba? Ano bang sukatan ang tinitignan natin? Di ba? Minsan, uy, buti ba siya, may kotse na siya, may bahay na siya, right? Parang accomplished na siya. Di ba? And minsan, ang nagiging standard of measurement natin is yung ibang tao. Diba? Minsan yung nangyayari sa buhay ng ibang tao. It's not bad to appreciate, pero sometimes, if we're gonna be honest with ourselves, sometimes ang naging sukatan natin is yung buhay ng iba. Di po ba?
And kaya nga yung sa Galatians 2:20, ang sabi doon, it's no longer I who live, but Christ lives in me. Ito daw buhay natin, na pinapamuhay natin kay Kristo ngayon. Sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang ating pong sukatan is who we are becoming. Diba? Gusto kong Tagalogin siya, pero medyo iba kasi yung direct translation eh. So sabihin na lang natin yon, di ba? Ang sukatan natin is who we are becoming. Sino ba ang tao na nagiging ikaw? O sige, who are you becoming? Mas madali, di ba? Who are you becoming? Are we becoming more and more like Christ? Or are we becoming more and more of myself? Na hindi katulad na sa plano at sa buhay na dinisenyo ni Kristo para sa akin. Gusto ko pong balikan, yung sabi ko nga, yung shinare ni Kuya Kiko last week sa morning service. Sa 2 Samuel 11 verse 1, ito po yung storya ni Haring David nung siya ay nagkasala. Okay? Ito lang babasahin natin. Kasi ito yung simula nung nangyari. Sabi dyan, 2 Samuel 11:1, in the spring of the year, the time when kings go out to battle, David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. Anong sabi dyan? But David remained at Jerusalem. Bakit napaka-importante nung huling linyang yan? Kasi anong sabi? Yung daw panahon na yan, dapat ang mga hari ay nasaan? Nasa battlefield. Diba? They should be going out to battle. Pero anong sabi? Si David daw naiwan sa Jerusalem. Diba? Let's break that down a bit. Si David, sino ang nag-anoint sa kanya as king? Sino nagsabi sa kanya na ikaw magiging hari? Sino? Ang Panginoon. Diba? Of course, through Samuel. Pero plano ng Panginoon na siya ay gawing hari ng Israel. Pero, can we agree na itong specific time na ito, hindi niya nagampanan, hindi niya, he was not walking out yung plano ng Panginoon para sa buhay niya. Yung identity niya as king. Bakit? Ang sabi nga, yung time na yon, king should be going out to battle. Pero si David, nasaan? Nandun sa kaharian niya. He did not go into battle. So, is it safe to say na si David as a king, mas naging useful sana siya sa battlefield kesa sa bahay? Di ba? Bilang hari, itong oras at panahon na ito, dapat siya sana na nasa battlefield. Bakit? Kasi mas doon kailangan ang kanyang pagiging hari, hindi sa bahay. Pero aminin po natin, minsan din sa ating buhay, may mga bagay na mas nare-reveal kung sino tayo, kung sino ang, di ba, who God has made us to be. Mas nare-reveal kung ano ba talaga, di ba? Sino ba talaga ako? Who has God made me to be? And what are those moments? Those moments are sometimes the battles in our life, the inconveniences na sinasabak natin. Sometimes, like David, is it safe to say na David was MIA in this specific time? Di ba? Ano yung MIA? Missing in action. Bakit? Kasi ang action nasa battlefield. Doon siya mas kailangan. Doon mas kailangan yung di ba, who God has made him to be. Doon sana mas kailangan, doon sana mas marireveal. Pero ano nangyari? He was missing in action. Most of the time, who God has made me to be is not revealed through the comforts of life. Diba? Pag-isipan po natin yon. I'm not saying all the time, pero most of the time, yung identity na binigay sa akin ng Panginoon, hindi siya nare-reveal, hindi siya nagagamit, if I might use that word, sa pag ako'y laging nakahiga sa kama. Diba? If I'm always just on the couch watching, a lot of times,
who God has made me to be, mas nare-reveal siya pag may problema na kinakaharap ako. Pag merong nag-cut sa akin habang nagmamaneho. Di ba? Mas nare-reveal yung mga panahon na yon. So, for this afternoon, pag-usapan natin yon. Because in my life, alam ko na madaming moment na I was MIA. I was missing the action. I was not walking out who God made me to be. And all of us have moments like that. Na we're missing the action. Diba? Kagaya ng sinabi ko kanina, diba? Yung when you see your friends, diba? Na parang, they're living the life. And yung feeling mo, wait lang, ano bang, diba? What about me? Am I living the life? Parang wala ako sa eksena. Right? But our only standard of measurement yung plano ng Panginoon para sa atin. So ngayong hapon na ito, 3 bagay lang. How can I miss the action? Paano nga ba? What are moments in my life, in our life, as believers, na masasabi natin na para akong si David nun Di ba? Kung saan mas kailangan sana ako, kung saan mas lalabas yung identity na binigay sa akin ng Panginoon, parang I missed it. Right? Number 1, how can I miss the action? Number 1, kapag palaging natural response. Okay? Pag palaging natural response. Punta po tayo sa Matthew 4, verse 1 to 4. At ito, meron ba tayong Tagalog version yan? Sige, basahin natin sa yon. Sabi niyan, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Wilderness. Yan. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. So he fasted. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Diba? Si Jesus, and this is Jesus, diba? In this example, lahat ng tukso na binigay sa kanya ng devil, sinagot niya using the Word of God. Right? And if we're gonna look at that, diba, parang isipin natin, parang hindi ako ganun. Right? Kahit ako, parang, diba, if something tempts you, di naman kaagad, right away, diba, kabisado mo agad, you can quote scripture. But why is this important? Because sa kabilang side of it, kapag, ako, meron ako hinarap na problema, kung ang aking unang reaction is going to be based on my natural response, then I'm missing the action. I'm missing the action. Bakit? Kasi wala nang action kung titignan. Panalo na agad yung emotion ko. Panalo na agad yung iniisip ko. Panalo na agad yung aking flesh. Right? For example, when we have an argument na mag-asawa, which rarely happens. Diba? Na hindi ko na nga maalala kung kailan When we have an argument, anong mas madali? Ako, personally, mas madali if I'm just gonna raise my voice. Diba? Because as the man of the house, syempre, mas malakas yung boses ko. Diba? But then, I know, pag ginawa ko yun, I'm missing the action. Why? Because I'm not walking out who God has made me to be. Because if I'm just gonna revert to shouting, ako lang yun. Ayan, hello. Yan, di ba? That's just my flesh. That's just my emotion speaking. Now, I'm not saying I'm perfect at it. But in this particular example, si Jesus na mismo ang ating example. And I wasn't able to give the verse, pero Jesus, before he was tempted in this particular chapter, if you're gonna read the chapter before that, it's very important. Bakit? Kasi dun siya binautismohan ni John the Baptist. And what happened there? When he got baptized,
Si Jesus mismo, di ba? He needed to be baptized. When he got baptized, it says there na the heavens opened up, nagbukas ang langit, at merong boses na nagsabi. At syempre, yun ang Diyos Ama. Di ba? Anong sabi sa kanya? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Jesus, si Jesus mismo, kinailangan niyang tanggapin or marinig kung sino siya. Kung sino siya sa mundo. Bakit? Alam natin na Diyos siya. Di ba? Jesus is God. Pero the chapter before this, kinailangan niyang marinig yung kanyang identity that He is a beloved Son and God is well pleased with Him. Kaya pagkatapos, nung siya ay na-tempt in the wilderness, that's why He's able to walk this out. Diba? Kaya kinaya niyang, diba, even if He was tempted, and if you're gonna read the whole chapter, madami pang instances that He was tempted. But anong ginawa niya? Hindi lang yung kanyang natural response ang pinairal niya. He was able to speak using ang salita ng Panginoon, the Word of God. How am I responding to the situations around me? And ito po yun, isipin natin, di ba? Yung temptation, hindi naman siya nag-a-appeal sa aking spirit eh. Di ba? When I'm tempted, anong unang naapektuhan? Unang-una, yung aking katawan. Yung aking pag-iisip. But my spirit, that's not where I'm tempted. When I'm tempted, maaaring, di ba? O sige, ano bang example? For example, you're at work. Di ba? Sa iyong workplace. And then, narinig mo, pinagchichismisan ka. Right? Narinig mo, kasi magaling ka sa trabaho, syempre ayaw yun ng mga katrabaho mo. So, di ba, may mga sinasabing tungkol sa'yo. What's your natural response? Siyempre, ang natural response natin doon, sagutin. Di ba? Mag-bad mouth na din. Right? Pinag-chismisan niyo ako Sige, ito rin. Right? That's the natural response. Pero paano tayo magre-respond in that situation? Right? Paano? According to how God has made you to be. Balikan natin. Balikan mo personally. Di ba? Tanungin natin na ating sarili, Lord, di ba, paano ako magre-respond sa sitwasyon na to? Panginoon, sino ba ako? Ano ba ang identity na binigay mo sa akin? And then, pag na-remind tayo doon, mahal nga pala ako ni Kristo. Oo nga pala, I'm loved by God. So now, you can respond in a way na hindi lang out of your natural, tendency. Di ba? Pwede mong kausapin, right? But then, knowing na kalmado ka na, hindi ka makipag-usap na di ba, high emotion ka din, right? Am I walking out who God has made me to be? And ito pa, isipin natin, am I missing the action kung palagi kong pinapapanalo ang aking anger, ang aking hatred, di ba? Ang aking, minsan, ang inggit. Am I missing the action pag yun ang nangyayari? Okay, so that's number 1. Pangalawa, how am I missing the action in my life? When I disqualify myself. And for this particular point, balikan natin ng isang storya na parang sa Sunday school ko pa huling narinig. And this is in the book of Jonah. Yan, basahin natin sa... Meron pa tayong Tagalog version nito. Jonah 1, verse 1. Sino po nakarinig na ng storya ni Jonah dito? Yan. So, sige, basahin natin. Kwento ko saglit para ma-refresh tayo kung ano ba nangyari kay Jonah. Sige, nandiyan na ba? Sige, basahin na lang natin sa English. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. For their evil has come up before me. Si Jonah, meron siyang assignment. Di ba? Anong assignment niya? Sabi ni God sa kanya, pumunta ka sa Nineveh. Bakit? Kasi yung Nineveh, during that time,
it has become an evil city according to the Bible. So ang sabi ng Panginoon, punta ka doon, Jonah, and basically to preach, 'di ba, na you're doing evil in the sight of God. So yun yung assignment ni Jonah. Verse 3, but Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. Hirap sabihin, no? So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Ang bilis na pangyayari, no? Kasi verse 1 and 2, narinig ni Jonah kung anong assignment niya. Nakareceive siya ng instruction. And then verse 3 and 4, takbo agad siya. Di ba? Ang bilis na pangyayari. And I'm gonna fast forward, pero ang nangyari po dyan is when he was going to Tarshish, kasi nga, ayaw niya sumunod. Di ba? Ayaw niya sumunod. Ayaw niya pupunta sa Nineveh. Kasi for him, parang, di ko kaya yun. So he was going the other way, and then what happened is, may bagyo, and then, pinatapon siya ng mga nandun sa ship, kasi nga, iniisip nila, ba't tayo binabagyo? Sino ba dito baka may sumusuway sa Panginoon? So, umami naman si Jonah. Di ba, ako yun. Hindi ako sumusunod sa Panginoon. So, tinapon siya. Nung tinapon siya, ano nangyari? May isang malaking isda na kumain sa kanya. Hindi sinabi kung ito ba ay whale or whatever big fish. After 3 days, sinuka siya. Di ba? Akala nyo, Pinocchio lang. Right? Sinuka siya. And because of that experience, tsaka pa siya pumunta sa Nineveh. Di ba? Ang daming mga pasikot-sikot, right? Pero ito ang gusto kong i-point out dito. How did Jonah miss the action? How did Jonah miss the action? Bakit? Because anong inuna niya? Hindi ko kaya yan, God. Di ba? Hindi ko kaya yan. Nineveh, ang dami masasamang tao dyan. Wag ako. Right? Not me. And even for me, personally, I can't, remember the times na sinabi ko sa Panginoon yon. Di ba? Hindi ko kaya yan, God. Di ba? I can't talk to people. Di ba? Iba na lang. Right? Not me. When we disqualify ourselves, sometimes hindi natin binibigyan ng space ang Panginoon na gumalaw sa buhay natin. Diba? Hindi natin binibigyan ng space sa Panginoon na ipakita kung sino ka pa talaga. Diba? Ano ba talaga ang plano ng Panginoon para sa iyo? And balikan natin sa verse 3. Kasi when I was reading this, ang sabi kasi dyan, Jonah rose to flee from the presence of the Lord. Right? You think about that. Kasi at first, he was running away from the assignment. Diba? Ayoko niyan, God, hindi ko kaya yan. Pero ano nangyari? In English, in the ESV version, sabi dyan, Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Why is that important? Because a lot of times, iniisip natin, ang hinihindihan ko lang naman yung pinapagawa niya. Di ba? Ang hinihindihan ko lang naman yung sinabi niya na, hindi, patawarin mo na yung kapatid mo. Ang hinihindihan ko lang naman yung sinabi ng Panginoon sa akin na, bayaran mo yung utang mo. Di ba? Ang hinihindihan ko lang naman yung sinabi sa akin ng Panginoon na, mag-church kayo every Sunday, ha? Yun lang naman ang hinihindihan ko, di ba? Pero it's human nature na when we say no to the things of God or the assignment or whatever it is, kung anong desire man yan, minsan magigising ka na lang, layo ko na pala kay God. Di ba? Ang layo na pala. Akala ko, ang hinihindihan ko lang, yung pinapagawa niya sa akin. Yung pala, lumayo na ako sa kanyang presensya. Diba? Yun ang mababasa natin dito sa Jonah. Na he was just running from the assignment, pero ang sabi dyan,
he was fleeing from the presence of God. It might be an assignment, God is calling you, or it might be an issue He wants us to deal with. How many times have we said na, hindi, ayoko siyang patawarin. Di ba? Lord, pwede mong galawin yung ibang parte ng buhay ko, pero wag yun. Di ba? Sige, Lord, magbibigay na lang ako, pero wag to. Di ba? Mag-church ako, Panginoon, no problem, every Sunday. Pero hindi ko mapapatawad magulang ko. Hindi ko mababayaran yung utang na yan. Hindi ganito. Right? If we're doing that, then we are still missing the action. It might be an undealt issue in your marriage. You might be here, di ba? I don't know who I'm speaking to. You might be here, pumunta kayo sa church, mag-asawa, but if you're gonna be honest, meron kayong hindi napapag-usapan. There are things that God is dealing with you na palaging siguro binabrush off natin. Di ba? Iniisip natin, di okay lang, nag-church naman kami dalawa, okay na yon. Right? Basta nag-church naman kami. Pamilya naman kami nagsimba. Okay na yon. But God is telling you, di ba? Hindi, mag-sorry ka sa asawa mo. Right? Or pag-usapan nyo to. Sometimes, di ba, we're like Jonah in that sense. Di ba? Lord, hindi na, okay na ako. But kung ginagawa natin yon, then we are still missing the action. We're not walking out who God has made us to be. Diba? Masyado kang nagiging pamilyar sa sarili mo. Diba? Hindi, ganito na ako talaga, Lord, okay na ako. Diba? Ganito lang talaga ako. Diba? Ganito lang talaga ako. As if hindi niya tayo kilala. Diba? As if hindi niya kilala kung sino ka. Siya nga ang gumawa sa atin. So can I encourage you this afternoon, huwag nating i-disqualify ang ating sarili. Bakit? Because God has a specific design for us. Merong identity na binigay sa atin ng Panginoon na maaaring hindi pa tayo pamilyar. We don't know it yet, but God wants to take us higher. Are we missing the action because we are too familiar with ourselves? Number three is this. Sometimes I'm missing the action when I fail to show up for others. Punta po tayo sa Ephesians 6:21-24. Ephesians 6:21-24. And ito po ay nasa dulo na ng Ephesians. And ito yung mga greeting ni Apostle Paul. Okay? So basahin natin yan sa Tagalog. Sa English na lang pala, ang hirap sabihin nung dyan eh. Yan. Nung pangalan niya dyan eh. Verse 21, so that you also may know how I am and what I am doing. Ang sabi yan, si Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. Tawagin natin siya sa pangalang Ty. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. Peace be to the brothers and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. So may pangalan siyang binanggit doon, di ba? Si Ty. Right? Si Ty. And kung isipin natin, kasi minsan we just read it, lalo na yung mga dulong part, di ba, ng mga epistles, minsan parang, yeah, wala lang, di ba? Basahin natin siya, but then we don't know what it's for. Pero kung titingnan mo, isipin natin, sino ba si Ty? Diba? Sino siya? Kasi sabi dyan, sabi ni Apostle Paul, I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. Kasi si Apostle Paul, he was writing to the Ephesian church. Pero ang sabi niya sa dulo, I'm sending Ty to you. Pinadala niya. And kung isipin natin, sino ba tong si Ty? May pamilya ba siya? Ano man trabaho niya? Sinisweldohan ba siya ni Paul? Di ba? Bakit nag-agree siya to go to the Ephesian church? Right? Bakit? Anong meron? Bakit? And
talagang trusted siya ni Apostle Paul, di ba? Para ipadala siya to that church. And if we think about it, who God has made us to be, it always involves other people. Palaging may kasamang ibang tao. Bakit? Pag pumasok ka bukas sa workplace mo, or you go to your business, meron ka mga tao na ikaw lang ang makakakilala. Never naming mamimit, never naming makakausap, pero ikaw, araw-araw mo silang nakakausap. There are people in your sphere of influence that God has called you to influence. And like the example of Tai, he was willing, di ba, kung isipin mo, he was willing to travel, to go to the Ephesian church. And hindi lang to sa Ephesians. And if you read the other epistles, there's always like that. Madami mga pangalan na binamagit si Apostle Paul. Bakit? Kasi it's a community. Hindi lang si Apostle Paul. Meron siyang madaming kasama. Why? Because he realized na hindi niya kayang gawin mag-isa. Hindi niya kayang gawin mag-isa. Can I encourage you? Kung tayo po ay nagiging lone ranger sa ating pananampalataya, then we might be missing the action as well. Meron po mga tao na tinawag ang Panginoon na makasama natin. Ang tanong, do we recognize these people? Do we recognize? Sino ba itong, kaya nga tayo may life group, babalik po tayo dyan. Diba? That's why we have a life group. Dahil ang desire natin is we don't do life alone. Na meron tayo mga tao na makakausap, di ba, hindi man sa pang-araw-araw, pero people who are connected with you na we might not, know you personally, pero pag may pinagdadaanan ka, pwede kang sabihan. Di ba? Pag-pray mo naman ako, meron akong exam bukas. Di ba? Pag-pray mo naman ako, kailangan namin tong client na to. Di ba? Pag-pray mo naman ako, ito yung pinagdadaanan ko. There are people God has called us to be with. Amen? Parang si Tai. Di ba? Si Tai Chicos. There's always an inconvenience when we show up for people. But I want to encourage you, God's design for each and every one of us, our identity is not just for us. My identity in Christ is not just for me. Yes, God wants me to be strengthened. Yes, God wants me strong. But there's also people I am called to minister to. And there are people na hindi namin makikilala, pero lagi nyo na nakakausap. I want to encourage you. Let's not minimize that. Yung mga relationship na yun. Not everything in church, si pastor na lang. Diba? Si pastor na bahala dyan. Diba? Pag may pangangailangan, yun, punta kayo kay pastor. Pag may pray ka. We might be missing the action if we're not doing life with people. And ito po yun. Madaling mag-celebrate pag masaya. Diba? Pag yung isang tao may bagong bahay, di ba? May bagong sasakyan, na-promote sa work, di ba? Ang dali mag-show up pag ganun. Di ba? Let's be honest. Ang dali mag-celebrate. Siyempre, may kainan. Di ba? Uy, punta tayo dun. Di ba? Let's celebrate. May bago silang ganito. Pero paano pagka may pinagdadaanan? Paano pag namatayan? Di ba? Paano pag may pagkukulang sa kanilang buhay? Do we show up for people during those times? God is not just building me for me, He's building me for my family, for my church, my community, my workplace, kung ano man ang sphere of influence na nilagay ka ng Panginoon doon. Let's not miss the action. Let's not miss the action. I want to read the verse na binasa ni Pastor Steven kanina sa morning service. And it's just very fitting for what I'm sharing. Sa 1 Peter 1, verse 13. Ang sabi dyan, therefore,
preparing your minds for action and being sober-minded. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Diba? Prepare your minds for action. Sabi dyan, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. My desire for this afternoon is that we see itong mga problema, mga kinakaharap natin, itong kung ano man, things that are not comfortable for us. Diba? Things that are causing us to stretch. Diba? Mga tao na medyo nasa-stretch ka. Diba? Mga tao na kailangan mong i-extend yung sarili mo. My goal and my desire is that when we see that, it's not, hindi yung palaging, ayoko dyan. Diba? Lord, deliver me from this. Diba? Panginoon, layo mo ako dito. Diba? But we would see na, okay, Lord, hindi ko gusto sa nangyayari ngayon, pero how did you create me to be? Diba? What did you create me to be? Panginoon, anong pwede kong matutunan? Anong lalabas sa akin dito sa sitwasyon na to? Diba? Am I being sharpened in this situation? Is there something I will learn in this situation? Why? Balik tayo sa sinabi ko kanina, di ba? A lot of times, yung ating identity in Christ, hindi naman yan lalabas sa good times. Di ba? Hindi siya lalabas pag palaging smooth sailing. Hindi siya lalabas kung palaging wala akong problema, okay lang ako. But when is it revealed? It's revealed when we are pressed. It's revealed when there's no hope. It's revealed when we think, Lord, diba, I can't do this. That's when God can really show you, magugulat ka na lang, wow, Lord, saan ko nakuha yung lakas na yun? Diba? Saan ko nakuha yun? Why? Because hindi natin alam, nilagay pala ng Panginoon yun sa loob natin, di ba? Sa puso natin. Amen? Let's not miss the action. Right? Let's not miss the action. And as we are going to close, coming from that last point, may mga tao po na maaaring naging familiar na tayo. Kasi palagi natin sila nakikita, di ba? Ay, hindi, si ano, ganito yan. Ganyan talaga yan. Di ba? Pero, alam ba nila na meron kang dalang Kristo sa buhay mo? Alam ba nila? Alam ba nila na, una na nag-church ka? Di ba? Alam ba nila na you have a hope that is bigger than yourself? Huwag tayo maging pamilyar sa mga tao na nakakasama natin. And you might be here and you're saying na parang ako yun parang palagi na lang I'm missing the action. Di ba? Parang palagi na lang punching bag na ako ng demonyo. Di ba? Kasi wala nang laban. Right? There's no more fight. Parang isang temptation lang, okay, bigay na. Diba? Isang bagay lang, galit na. Sometimes we're like that, right? May mga season sa buhay natin na parang wala na akong laban. Diba? Parang palagi na lang yung kaaway na nanalo sa akin. Alam niyo po, ang Panginoon, He never gives up on us. Never. So we're gonna pray, and if you're here, if you're watching online or you're here on site, we're gonna pray na ang Panginoon, ipakita pa niya ang sarili niya sa inyo. Ipakita niya kung sino ka pa talaga. Ano ba yung identity na binigay niya sa atin? Panginoon, salamat sa mga nandito ngayong hapon na ito. Salamat those who are watching online. Salamat, Panginoon, na meron kang plano, meron kang identity, there's a person you have made us to be, God. And I pray and I declare na we would be closer to you. Na lalo pa kaming malalapit
to who you have created us to be, God. At salamat, Panginoon, na ngayon ay meron kaming bagong anggulo. Tuwing kami haharap sa problema, tuwing kami mapupunta sa sitwasyon na hindi ka aya-aya, na pwede naming sabihin, Panginoon, na you are revealing something in us. You are revealing, you're sharpening something in us. And salamat, Panginoon, that we are going to be a people, kami mga tao, na hindi basta-basta magpapatalo sa kung ano man ang binabato sa amin ng buhay. Pero kami ay matututo na lumaban, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.